Mula sa bayan ay kalahating minuto sa diretsyong biyahe, ang layo ng lugar sa kinaroroonan ng nabiling rest house ni Ella. It was actually on the outskirt of Santa Barbara sa timog silangang bahagi. Maingat at mahusay magmaneho si Gino. Napansin niya. Kung hawakan nito ang manibela ng BMW niya ay animo sanay nang magmaneho ng magagarang sasakyan. Gayunman tila baliwala lamang dito kung BMW man o karag-karag na jeep ang dala. Wala anumang damdaming mababakas sa mukha nito. Here we are. Welcome to my haunted house. Sabi niya nang alalayan siya nitong umibis mula sa sasakyan. Isa pang biro niya. Ngumiti si Gino bago maya-maya ay napakunot noo. Tila pa may nakita ito sa mukha niya na hindi nito nagustuhan. Nagtatakang napamaang siya rito. What? Hindi nakatiis si tanong niya. Bakit kailangang itim ang kulay ng lipstick mo at eyeshadow? Tanong nito na parabang ang paggamit nun ay isang malaking kasalanan. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa rito. What's wrong with my lipstick? Alam mo, sa lahat ng lalaking nakaharap ko, ikaw lang nagtanong sa akin ng ganyan. Hindi bagay sa iyo ang itim. Really? Now what are you going to do about it? Nang hawakan siya nito sa magkabilang braso at hapitin ay nais niyang pagsisihan ng pagtatanong. Sumunod doon, ikinulong nito sa palad ang kanyang pisngi. Pinahid ng daliri ang itim na lipstick mula sa nakaawang ng mga labi niya, bago masuyong hinagkan. Para pa siyang namalikmata ng umitito. Mas maganda kung nakikita ang malarosas mo mga labi, Elizabeth. Sa susunod na makita ko pang may bahid ng itim na lipstick ang mga labi mo, hindi ako mag-aatubiling tanggalin yon. I won't argue with you, Gino. Pero walang sino mang makapag-uutos sa akin ng kahit ano. Wala itong sinabing anuman ngunit bakas niya sa mga mata nito ang isang damdaming mahirap paniwalaan. No, hindi siya dapat malunod sa kanyang emosyon. Hindi tamang hayaan niyang mahulog ang loob niya kay Gino dahil ikakasal na siya kay Paolo. Nasa proseso na ng paghahanda ang lahat sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib at hindi niya maaaring bigyan ng sama ng loob ang kanyang ina at ang pamilya nito. She pulled away at nauna nang humakbang patungo sa hardin. Binilisan niya ang paglakad, mientras nararamdamang nakasunod sa likuran niya si Gino. Bigla ay kinatakutan niya ang mapalapit dito, kaya tiniyak niyang sapat ang kanyang distansya upang hindi maabot ng mga kamay nito. Will you excuse me for a minute? I'm sure you'll find your way around. Paalam niya nang makitang sumesen niya si Manang Maria na may tawag siya sa telepono. Sige, pero kailangan mo rin ako samahan dito para malaman ko kung saan mo gusto ilagay ang mga bagay-bagay. Sure, I won't be long. Pagkasabi nun, tinalikuran na niya ito. Bago tuluyang pumasok sa bahay ay minsan pa niya itong sinulyapan. At nakita niyang abala na ito sa kung anong sinusukat ng hawak na metro. Ang mama mo tumatawag, iha, sabi sa kanya ni Manang Maria at kasabay nun ay iniabot sa kanya ang cordless phone. Kanina pa nga, ilang beses na. Sumenya siya sa kawaksi na iwan na muna siya at agad naman itong tumalima. Hawak ang teleponong tumayo siya sa tapat ng pintong patungo sa hardin. Sarado ang screen door, kaya malaya niyang napagmasdan si Gino mula sa kinatatayuan. Hello, Mama? Bati niya nang idikit sa tainga ang cordless phone. Ngunit habang kausap ito ay ang bawat kilos at galaw naman ni Gino ang kanyang sinusundan. Iha, saan ka ba nagpupunta? Kanina pa ako tumatawag pero sabi ni Maria may pinuntahan ka raw. I tried to contact you through your cell phone, but it was off. Ano na ba nangyayari sa iyo dyan? How are things going? I'm fine, Mama. Sorry. Nakalimutan kong dalhin ang aking cellphone nang umalis ako kanina. I want to see a landscape artist. Balak kong ipaayos ang garden. Nakita na kami ni Cyril the other day. She sends her regards to you. Sabihin mong kumusta rin siya. Siya nga pala, nanggaling dito kagabi si Paolo at hinahanap ka. Ang akala ko ba nagpaalam ka sa kanya kung saan ka pupunta? Bakit hinahanap ka niya sa akin? Siguro nakalimutan lang niyang nagpaalam ako sa kanya, Mama. Sabi niya at itinirik ang mga mata sa kisame. Nung bago siya magtungo sa Santa Barbara, sinabi niya sa kanyang ina na nagpaalam siya kay Paolo upang huwag na lamang humaba ang kanilang usapan. Kahit ang totoo, hindi naman talaga niya balak na ipaalam sa nobyo ang mga activities niya. Hindi pa sila kasal kaya wala siyang obligasyong magpaalam dito. Hahanapin ka ba sa akin ng tao kung nagpaalam ka? Oh, Ella, iha, huwag ka sanang gagawa ng mga bagay na makakaapekto sa nalalapit na kasal niyo ni Paolo. Nakakahiya sa kanya. Ma, as far as I'm concerned,
I've done nothing wrong, so don't freak out, okay? Pinaalalahanan lang naman kita, Iha. Kung hindi nga lang sa kasal ng best friend mong si Cyril, hindi na kita papayagan pang umalis ng Cebu. You know, malapit daw sa disgrasya ang isang taong malapit ng ikasal. Mama, please. Hayaan niyo naman ako maging malaya bago kami ikasal ni Paolo. Ngayon na lang ang pagkakataon kong ma-enjoy ang aking pagiging dalaga. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Para pa niyang nakikita ang paglatay ng pag-aalala sa magandang mukha nitong malaki ang pagkakahawig sa kanya. Alright, just take care of yourself, my darling. I'll see you in 4 days, bye. Bye, Mama. Nang mawala ang tinig ng ina sa kabilang linya, ilang sandali pa muna niyang pinagmasdan ang cordless phone. Ang tawag nito ay nagpapaalala sa kanya ng ilang bagay na nakalimutan niya, dala ng presensya ni Gino. It was like an early wake-up call. Maski papano, nagpapasalamat siya sa pagtawag nito at pagpapaalala. Dahil doon, mas matatag na ang kanyang emosyon nang magbalik sa kinaroroonan ni Gino. Mahirap man nagawa niyang maging formal sa pakikitungo rito habang pinag-uusapan nila ang mga gagawing pagbabago sa hardin. Tiniyak din niyang wala siya sa distansyang maaabot dito. Marahil napansin nito ang kanyang indifference, kaya nahawa ito sa pagiging formal. Pero mali siya sa pag-akalang yun ang higit na mabuti. Dahil sa katahimikan nito, lalong nagbangon ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. 2:00 na pala. Sabi nito sa kanya habang inirorolyo ang white cartolina na may rough sketches na mga nais niyang mangyari sa hardin. May oras pa tayo para makita mo ang garden ko. Doon mapipili mo ang mga halamang pwede mong ilagay rito. Yun ay kung may oras ka pang samahan ako. I'll go with you now, Gino. Bukas makikita kami ni Cyril. Siguro magiging busy na ako buong maghapon kaya makabubuti ngayon na tayo pumunta. Magmerienda muna kayo, sabi ni Manang Maria na lumapit dala ang tray na naglalaman ng isang pitchil na juice. 2 baso at 2 platitong may tigisang hiwa ng apple pie. Come on, Gino. It won't take an hour. Yaya niya rito nang makitang nais pa nitong tumutol. Sa huli naman ay napasunod din niya ito. I want to know kung magkano magagastos ko sa pagpapalandscape nitong garden. Sabi niya sa pagitan ng pagkain ng pie. Of course, I'm talking of materials and labor. Depende sa mga klase ng halaman at batong mapipili mo ang magiging cost of materials. Sa labor naman, wala kang dapat ipag-alala. Hindi kita tatagayin sa presyo. Glad to hear that. Ngumiti siya nang hindi niya maiwasang magtama ang kanilang mga paningin. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nagyuko rin siya ng ulo. Nagkunwari siyang abala sa pagkain. Hindi na niya nakita ng mapatiimbagang si Gino kasabay ng pagpigil sa sarili sa pagnanais na haplusin ang buhok niya. Pakiramdam ni Ella ay napakatagal ng biyahe mula sa rest house hanggang sa garden ni Gino. O marahil dala lamang yun ang nakakaasiwang katahimikang namagitan sa kanila habang patungo roon. Hindi niya maikaila sa sarili ang katotohanang ginamit lamang niyang dahilan ng pakikinig sa mga rock music. Habang ang totoo, nais lang niyang mawala sa dibdib ang damdaming binuhay nito roon. Nang marating nila ang pakay ay pinarada nito ang sasakyan sa tapat ng arkong kinauukitan ng mga katagang Ida's Garden. Iginala niya ang paningin sa paligid at nakita niyang wala na ang maliit na bahay na nakatirik dito. Ang nakatayo na roon sa kasalukuyan ay isang maliit na bungalow na ayon kay Gino ay tanggapan nito ng mga bisita at tulugan kapag doon ito nagpapalipas ng gabi. Inalalayan siya nito pababa ng sasakyan at habang pinagmamasdan ang tila pabrika nito ng mga halaman ay hindi niya napigilan ng paghanga. Nang igiya na siya nito papasok sa loob, pakiramdam niya patungo siya sa isang mundong dinodomina ng mga halaman. Kahit saan niya ibaling ang paningin, berde ang prominenteng kulay na natatanaw ng kanyang mga mata. Magandang hapon, Gino. Bati sa kanila ng may edad na lalaking nadatnan nilang abala sa pagbibilang ng mga seedlings. Ipinakilala nito sa kanya ang lalaki sa pangalang Javier, katiwala nito roon at kanang kamay. Nagpakitang giliw ang huli na makilala siya at halata niya sa mga ngiti ng matanda na iniisip nitong may ugnayan sila ni Gino sa isa't isa. Bagaman sinabi ng huli na naroon siya para tumingin ng mga halaman. Gino, sandali lang. Nakatalikod na sila nang muli itong tawagin ni Mang Javier. Nakita niya nagpapaumanhing tingin sa kanya ng matanda, kaya minabuti niyang manatili na lamang sa kinatatayuan. Nang tawagin ito ng ganon si Gino,
ay tiyak na may mahalaga itong sasabihin na tanging para sa mga ito lamang. Gayunman tinalasan niya ang pandinig at nang ulinig. Nagpunta rito si Sandy kanina, hinahanap ka. Malinaw niyang narinig na sinabi ni Mang Javier kay Gino. Pagkarinig sa pangalan ng babae ay napakunot noo siya. Agad siyang nagdudang ang Sandy na yon ay may espesyal na relasyon kay Gino. Kung hindi, bakit kailangan pang isikreto ng matanda sa kanya? Kapag bumalik siya, sabihin niyong wala ako. Tugon naman ni Gino. Hindi siya nakatiis at sinuli pa ng dalawa. Huling-huli pa niya ang pagtangon ni Mang Javier. Pagbalik ni Gino ay nagkunwari siyang walang narinig. Iniiwas din niyang paningin dito upang huwag mabuko ang kanyang pagkukunwari. Kahit pa nga interesado siyang makita kung anong reaksyon nito. Sinimulan nilang ikutin ang malawak na hardin at kamanghamanghang bawat uri ng halaman ay kayang ipaliwanag sa kanya ni Gino ang kapakinabangan. Napansin din niyang may mga sign na kinasusulatan ng mga pangalan at scientific name ng bawat isa. Ang lahat mula sa maliit hanggang malaking detalye ay organisado. Look, I don't have any idea about plants and flowers and that sort of things. So why don't you choose for me? You saw my garden and I'm sure you'll find a kind suitable for it, right? Sabi niya habang inaaliw ang sarili sa isang makulay na paru-parong padapo-dapo sa mga bulaklak ng sunflowers. Just make sure there will be lots of sunflowers in the garden. I don't know, but I really love these flowers. Pagkarinig sa kanyang sinabi, walang salitang pinitas ni Gino ang isang tangkay ng sunflower. At bago pa niya namalayan ay nailagay na nito yon sa kaliwang tainga niya ang isang bulaklak. Thank you. Sabi niyang malakas lamang ng konti sa bulong. Hindi niya matatatwang ang ginawa nito ay isang aktuwasyon na nagdulot sa kanya ng romantikong pakiramdam. Isang pakiramdam na inakala niyang hindi na muling mararamdaman matapos siyang lokohin ni Mark. At ngayon kay Gino, nag-angat siya ng muka sa hindi mapigilang paghahangad na tumitig sa mga mata nito at yun ang malaking pagkakamali niya. Sapagkat sa mga mata nito ay nakita niya ang sarili niyang damdamin. Tinangka niyang umiwas ng marahan nitong haplusin ang kanyang pisngi, ngunit wala siyang lakas upang tumutol. Katulad siya ng isang insektong na-trap sa sapot ng gagamba. Hindi niya magawang kumilos kahit nang magsimulang bumaba ang mukha nito. Ang totoo, pinananabikan niya ang muling paglapat ng mga labi nito sa kanya. Gino, don't. Gayunman ay nagawa niyang sabihin sa gahiblang agwat ng mga labi nila sa isa't isa. Isinisigaw ng isip niya ang pagtutol habang ang puso niya maluwag na sumasang-ayon. Litong-lito siya kung alin sa dalawa ang dapat na mangibabaw. Bakit, Ella? Bulong nito sa kanya na hindi maikakaila sa tono ang paghihirap ng kalooban. Ang mabangong hininga nitong nanuot sa ilong niya ay higit pang nagpaibayo sa kanyang nararamdaman. Gusto niyang lumayo. Ngunit tila ipinagkit ang mga paa niya sa kinatatayuan. Napapikit siya. Kung maaari lang maglaho na siya ng mga sandaling yun upang makatakas mula sa panunuyo nito ay ginawa na niya. Dahil ang totoo, noon pa siya nabihag nito. At sa nakalipas na 2 taon, hindi siya nagtagumpay na ito ay kalimutan. You can't kiss me. May halong pakiusap na sabi niya rito nang muling magmulat ang mga mata. Inilapat niya ang mga palad sa dibdib nito upang pigilan sa pagdadaiti ang kanilang mga katawan. Ngunit ang malakas sa kabog ng dibdib nito ay parang apoy na pumasok sa kanya. Agad din niyang binawi ang mga palad at litong nagyuko ng ulo. No, hindi niya maaaring hayaang mahulog ng tuluyan ang loob niya kay Gino. Hindi naglipat saglit at sinalon ng daliri nito ang baba niya. Iniangat nito ang kanyang mukha at tinitigan. Tingnan mo ako, Elizabeth. Ngayon mo sabihing hindi kita maaaring hagkan. He demanded. Kasabay nun ay ang buong suyo nitong binaybay ng dulo ng daliri ang bawat linya ng kanyang muka. Animo tinatandaan nito sa isip ang bawat detalye. Napalunok siya upang kaipala ay maalis ang bara sa kanyang lalamunan. Ngunit nang ibukan niya ang kanyang bibig, walang anumang katagang nanulas doon. Nakita mo na, walang dahilan para pigilan mo ko. Nakangiti nitong sabi at walang babalang hinagkan siya. Napakabilis ng pangyayari na ang sumunod na namalayan niya ay nakayakap na ang kaniyang mga braso sa leeg nito. Tinugon niya ang mga halik nito nang may katumbas na intensidad. Nang mga sandaling yun ay nawala sa isip niya ang kaniyang ina o si Paulo o ang nakatakdang kasal niya sa huli. Nang mga sandaling yun, walang nag-exist maliban sa kasalukuyan. O Ella,
Hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa akin. Gino. Nakapikit na inihilig niya ang ulo sa balikat nito. How could love be so sweet yet bitter? At bakit ngayon pa kailangang mangyari to kung kailan ikakasal na siya kay Paulo? Alam kong hindi ako bagay sa iyo, Elizabeth. Langit ka at lupa ako. Pero ginagawa ko ang lahat para maging karapat-dapat sa iyo. Gino, wag. It's too late. Bakit naging huli? Mayroon na ba nagmamayari sa iyo? Hindi niya alam kung bakit siya umiling. Hindi ba dapat inamin na niya kay Gino ang tungkol kay Paulo at sa katotohanang ikakasal na siya? Kung ganun, hayaan mo akong patunayan sa iyo na malinis ang aking hangarin. I said no! Naggalit-galitan siya at itinulak ito. Hindi ako nagbalik sa Santa Barbara para sa iyo. Look, a kiss is just a kiss. There's nothing more to it than that. Sinungaling ka, Ella. Paratang nito nasa mga matang hinampo. Isipin mo lang gusto mong isipin. I don't care. Just leave me alone, okay? Nakita niya na magtiim ang mga bagang ito. Bakas niya sa mga mata nito ang pagtutol. Gayunman wala itong sinabi. Nang marahang itong tumango, ay lalo pa yatang bumigat ang kalooban niya. Narinig niya ng magbuntong hininga ito. Ipagpatuloy mo na ang pagpili mo ng mga halaman. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Kinapa niya ang damdaming pagkarinig sa sinabi nito. Hindi ba dapat matuwa siya? I think I have to go home now. Biglang sumakit ang ulo ko. I'm sure naman na alam mo kung ano ang mga halaman na bagay sa design ng garden ko. So, I'll leave everything to you. Kailan ko pwedeng asahan ang plano? Pinakamatagal ng 2 araw. Wala akong ibang ginagawa ngayon kaya pwede kong tutukan yun. Dadalhin ko na lang sa bahay mo ang plano. Okay. I really have to go. Sige, ihahatid na kita sa sasakyan mo. You are so Elizabeth! Sigaw niya habang tumatakbo sa 80 kilometers per hour ang minamanehong BMW. Doon niya ibinuhos ang inis niya sa kanyang sarili, ang frustration at panghinayang. Kung sana'y noon pa siya naging tapat sa kanyang damdamin, hindi niya daranasin ang ganitong kamiserableng pakiramdam. But to hell with it! Sa isip ay sabi niya, sa isang banda hindi siya dapat paapekto sa lalaking yun. Bakit kailangan sirain ni Gino ang mga plano niya? At hayaan na lang ba niya itong guluhin ang kanyang buhay? No, definitely not. Sabi niya sa sarili at nagbuntong hininga. Ikakasal na siya kay Gino. At sa ayaw man niya at sa gusto, hindi na siya maaaring umurong pa. You look gorgeous! Sabi ni Cyril nang lumabas si Ella ng dressing room, suot ang pang-abay na damit. She was wearing a gown created by a well-known courtier. It was made of fine silk and lace sa estilong off-shouldered na nagpalitaw sa makinis niyang mga balikat. Tama ito nang sabihing magandang-maganda siya sa gown na yun. Pero bakit hindi siya makaramdam ng kontimang contentment sa sinasabi nitong kagandahan? I'm sure you'll look your best in your wedding gown. We'll find out on my wedding day. Sagot niya at malungkot na pinagmasdan ang refleksyon sa full-length mirror. If there's going to be a wedding, dagdag pa niya at ang sinabi sinundan ng isang hungkag na tawa. Nangunot ang noon nito na ang mga sandaling yun ay nakatayo na sa likuran niya. Nang magtama ang kanilang mga mata sa salamin, siya ang unang nagbawi ng tingin. Ayaw niyang mabasa nito ang nasa loob niya. Ngunit huli na. Ella, what's wrong? Something's bothering you. I can feel it. What is it? Nagpawala siya ng isang buntong hininga bago nagkibit ng mga balikat. Ayaw niyang idamay sa kanyang problema ang kaibigan kaya nagdadalawang isip siya kung ibabahagi rito ang nararamdaman. Pero kailan ba siya nakapagsinungaling kay Cyril? You can't lie to me, Ella. Come on, you can tell me. I'm your best friend, remember? Pagkaraan ng mahaba-habang katahimikan, nagpasya siyang ipagtapat ang tungkol sa nararamdaman niya kay Gino. I'm confused with what I'm feeling right now, Cyril. Sinimulan niya yon sa isang buntong hininga. Ikakasal na ako kay Paulo, pero bakit pakiramdam ko nahuhulog pa rin ang loob ko sa half-brother mo? Si Gino? Oh my God, sinasabi ko na nga ba? Something's going to happen between the two of you. I knew it from the start. Why are you so happy about it? Tanong niya na makitang masaya ito. Falling in love is a natural thing, Ella. And I'm happy to know that you're capable of falling in love again. Isn't it wonderful? Wonderful? Nakalimutan mo na bang nakatakda na akong ikasal kay Paulo?
You don't love him, Ella. Ikaw na rin ang nagsabi na ang lahat. Isa lamang marriage for convenience. You still have time. Maaari ka pang umurong. Mahirap yung sinasabi mo, Cyril. What? Alright. Pag-uusapan kayo ng social circle kapag hindi natuloy ang kasal niyo ni Paulo. But the effect would be just temporary. Eventually, makakalimutan din nila yun. Masisira ang pangalan ni Paulo kapag umurong ako sa kasal. Isa yun sa mabigat na dahilang bumabagabag sa kanya kapag pilit niyang iwinawak sa isipan si Gino. Gayunman, hindi niya magawang magtagumpay. Tapos na ang invitations at ipamimigay na lang. My gown, the entourage, almost everything. Now tell me kung paano ko sasabihin sa kanila na hindi na matutuloy ang kasal. Why don't you have a heart-to-heart talk with Paulo? Sabihin mo sa kanyang damdamin mo hanggat maaga pa. Look, kaya ka nalilito ngayon dahil hindi mo siya mahal. Dahil kung mahal mo siya, magkakaroon ba ng puwang sa puso mo si Gino? Sa palagay mo ba yun talagang solusyon? Yes, I think so. Dapat mo kausapin na agad si Paulo hanggat maaga. Make him understand your feelings. And if he's true gentleman, hindi ka niya pipiliting magpakasal sa kanya. You make it sound so easy. Whatever happened to the strong and practical Elizabeth? Parang sinasabi sa kanya ng refleksyon niya sa salamin. I can't. Paulo was very kind to me. Maaaring siya ang pinakamabait na lalaki sa mundo pero hindi sapat na dahilan yun para magpakasal ka sa kanya. Hindi ito tumigil sa pangungumbinsi. Come on, Ella. You don't love him. Ang pagpapakasal sa kanya isang malaking kasinungalingan. And what about Gino? Hindi ko tiyak kung mahal niya ako o gusto lang niya ako sa ngayon. But you feel it in your heart, don't you? Mararamdaman mo na yun sa una pa lang yung pagkikita. Hey, cheer up! Sabi nito maya-maya at pinisil ang baba niya. Ayokong humarap ka kay Richard na malungkot yung mukha mo. Sige ka, baka isipin niyang ayaw mo na sa kanya, para sa akin. Hindi ko na yata alam kung paano maging masaya, Cyril. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Ella. Napakaliit ang problema mo kumpara sa pinagdaanang hirap ni Aida. This is Gina's fault. That devil. Bakit ba lagi na lang niya akong ninanakawan ng halik? Ginugulo niya ang buhay ko. Why not sue him? Baka kapag nakulong siya, mapanatag ka na. Cyril! Kunot noong nilingon niya ito. I'm just kidding, ano ka ba? You know? Nakatawang sagot nito. Ang mabuti pa, hubarin mo na yung gown at baka naiinip na sa paghintay sa ibaba si Richard. 2:00 ang madaling araw nang ihatid ni na Richard at Cyril si Ella sa rest house mula sa pagbabar hopping. Pagkatapos nilang mag-dinner sa sikat na restaurant sa Santa Barbara. Nagpalipat-lipat naman sila sa bar at disco houses na matatagpuan lang halos sa isang kalye. At first, she thought it was a good idea. Inakala niyang ang paglilibang ang solusyon upang makalimutan niya si Gino. Ngunit kahit sa maingay at magulong disco house, ang lalaki pa rin ang laman ng kanyang isip. At kahit anong gawin niya, hindi ito mawaksi roon. Kahit ngayong kagigising lang niya, si Gino pa rin. Tila tuksong kahit saan niya ibaling ang paningin, imahe ng gwapo nitong mukha nakikita niya. Nakakainis. Hindi mo na ba ako titigilan? Lumabas sa kanyang bibig ang nasasaisip niya ng mga sandaling yun. Hustong papasok na sa pinto si Manang Maria, kaya inakala na kawaksi na ito ang kanyang pinagsasabihan. Napahinto ito sa paghakbang bago maya-maya, akmang tatalikod na, ngunit agad din niya itong pinigil. Sandali, Manang Maria. Sabi niya at sa biglang pagbangon, bigla ring nasapong sentido. Marahil dala ng nainom niyang alak kagabi, kaya ngayon masakit ang ulo niya. Oh! Napabilis sa paglapit sa kanyang kawaksi. Bakit, iha? Anong nangyayari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko. Pero, hangover lang siguro to, Manang. Maliligo lang ako at mawawala rin to. What time is it? 10:00 na ng umaga, iha. Madaling araw ka na umuwi kanina kaya hinayaan kita matulog. Tiningnan ko lang kung gising ka na dahil may bisita naghihintay sa'yo sa garden. Bisita? Sinong bisita? Yung gwapong binata kasama mo rito nung isang araw? Yun bang sabi mo ay landscape artist? Si Gino? Tuwa, pag-aalinlangan at pagkalito ang sama-sama niyang nararamdaman sa isiping ang lalaking ayaw magpatahimik sa kanya ay nasa ibaba at naghihintay. Siya na nga. Paghihintayin ko ba siya o sasabihin kong bumalik na lang mamayang hapon? Tell him to wait, Manang Maria. I'm sure importanteng pinunta niya rito. I'll just take a quick shower. Dalhan niyo na muna siya ng merienda.
para naman hindi po mainip. Inalok ko na siya pero ang sabi wag na raw ako mag-abala at katatapos lang niya kumain. Nang iwan ko siya, nagbabasa ng dyaryo. Sige po, pakisabi na lang sa kanya na bababa na ako. Paglabas ito ng kwarto ay bumangon siya at sinilip mula sa bintana si Gino. Nakita niya itong nakaupo, nagbabasa ng dyaryo sa wooden bench na nasa ilalim ng bansot na puno na niyog. Kahit mula sa distansyang humigit kumulang sa 20 talampakan, ay ramdam niya ang epektong dulot nito sa kanya. Aywan kung nararamdaman nito ang pagmamasid niya. Bigla nag-angat ito ng paningin at tumingin sa bintana kung saan siya naroroon. Agad siyang nagkubli sa kortinang bagaman alam niyang nakita na siya nito. Oh, Gino. Sa isip ay sabi niya kasabay ang isang buntong hininga. Kumakabog ang kanyang dibdib sa pananabik na muli itong makaharap. Habang sa kaibuturan niya, nagbabangon ang init na kahit kay Mark, hindi niya naramdaman. Maya-maya nagpasya na siyang mag-shower. Itinodo niya ang bukas ng dutsa at itinapat doon ang sarili. Baka sakaling maibsan ng malamig na tubig ang kanyang damdamin. I'm a hopeless case. Buntong hininga siya habang pinagmamasdan ng sarili sa harap ng salamin. Her face was devoid of makeup. Presko ang anyo niya sa suot na blue jeans at puting blusa. Bukas ang makeup kit niyang nakapatong sa ibabaw ng tokador. Ngunit nagpasya siyang huwag na munang maglagay ng anumang kolorete, lalo ng itim na lipstick at eyeshadow. Sinuklay lang niya ang kanyang buhok matapos tiyaking kaaya-aya na ang kanyang anyo. Sa kanyang simpleng kasuotan ay bumaba na siya. Naabuti niya naglilinis sa sala si Manang Maria at nakita niyang nagulat ito sa kanyang attire. Marahil dahil nakasanayan na nito ang punk and out of this world na fashion statement niya. Ngumiti ito na may pagsang-ayon nang hagurin siyang tingin. Nakangiti ring nilagpasan niya ito at tuloy-tuloy nang lumabas ng bahay. Isang buntong hininga pinakawalan niya bago tuluyang lumapit sa kinaroroonan ni Gino. Gino. Bumuka sa gwapong mukha nito ang approval. Tumayo ito at sinalubong siya. Muling tumambad sa kanyang paningin ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Napakaganda mo sa umagang ito, Ella. Isang kasiyahan ang makita kang wala mang bahid ng anumang kolorete. Napakaganda pa rin. Hindi lahat ng babae magiging singganda mo. Thank you, but don't you think it's an exaggeration? Sagot niya, dama sa pag-iinit ng mga pisngi ang pamumula nun. Ang sinabi ko, hindi eksaherasyon. Sabi nito na tila nabasa ang nasasaloob niya. Marahil hindi nakapagpigil. Hinaplos ng hintoturo nito ang kanyang pisngi. Napabuntong hininga siya sa gesture na yun ni Gino. Hindi niya maisip kung paano nito nalalaman kung nasaan ang kanyang kahinaan. Nakita niya ng maya-maya ay magtiim ang mga bagang nito. Kasabay sa pagguhit na magkahalong lungkot at panghinayang sa gwapo nitong muka. Sa tingin niya tila may kung ano itong pilit na pinaglalabanan sa kalooban. Bagaman nahuhulaan niya kung ano yon, minabuti niyang huwag na lamang pansinin. Tumikim siya at itinuon sa ibang bagay ang paningin sa pagnanais na makawala sa mahikang muli ay lumukob sa kanila. So, what brings you here today? Mula sa pagiging romantiko, naging formal ito. Ipinagpapasalamat niya yun. Tapos na ang design para sa garden mo, kaya dinala ko na rito. Baka kasi busy ka masyado at hindi ka magkaroon ng panahong dumaan sa shop. Nakakabala ba ako? Baka may lakad ka ngayon? I'm free today, so you have nothing to worry about. Sabi niya sa pilit pinakasual na tono at niyaya ito sa loob. Kinuha pa muna ni Gino ang nakarol yung plano na nakalapag sa bench bago sumunod sa kanya. Ano kaya ang gagawin ni Ella para makaatras sa kasal nila ni Paulo? Ikatuwa kaya yun ni Gino?